Okay, so mga paps, magandang hapon po sa inyo. Andito nga po tayo sa Aguinaldo Highway, no, sa Imus. At syempre, pasyal po ito ng Metro Cavite and beyond. At kasama natin, walang iba, si Christian. Christian, kamusta ba? Ayos naman paps, biglaan. Biglaan lakad, no? Mas maganda talaga pag biglaan no, natutuloy. Tama. Wala kang plano no? Oo, wala no, bigla tayong dumami, no? Good, masasaya. Siyempre kasama rin natin dito yung nasa likuran natin. Kagagaling lang ng nanood kay Maring Taylor, no? Si Jeremy. Yamani. Sana all, no? Kumusta ang Singapore, Jeremy? Mainit? Mainit, humid, pero ano naman, life-changing. Yun, no? Life-changing talaga kasi siyempre 6 na digits ang ano yan, gastos. Budget, no? At before ko ipakilala yung isa pa kasama natin, no? Ito nasa ano tayo, no? Aguinaldo Highway, Yep. Imus. Itong kakaliwaan natin dito, ito yung Plaridel na subdivision. At ngayon nga, nung March 11, mga paps, binuksan na yung isa sa mga gate dito ng isa subdivision para makaiwas sa traffic sa patinding araw. Sabi ko nga po sa inyo, dito sa Imus, ginagawa nga po ng local government dito is yung parang sa Bacoor, yung Solidarity route, at yung sa Las Piñas naman yung Friendship route, no? Yung mga subdivision ng daan. Pero ito napakalaking ng impact nito, lalo na sa yun nga, yung volume ng sasakyan dyan sa patinding araw ay mababawasan, no? So ito ito yung unang subdivision, no? Ito matagal na ito nagbukas. Ito yung Plaridel, no? So bigyan ko kayo ng kwento dito sa Plaridel, mga paps. Merong isang gabi, no? Kasi ako araw-araw ko dumadaan dito eh. Kahit nagkatrabaho pa ako nung gabi, dito talaga ako dumadaan. So 24 hours tong open, no, sa public. Ewan ko, pero may one time talaga na sa sobrang kabisado ko na itong kalsada na ito, may one time paps na nag-drive ako ng gabi, mga alas 2 ng madaling araw. Paikot-ikot talaga ako sa loob, hindi ako makalabas. Oo, parang unigaw Sabi ko, saan ba yun? Ang tagal ko talaga. Normally kahit nakapikit ako, alam ko yung dadaanan ko dito eh. Ganun eh, kahit anong gawin, alam mo kung saan lulusot. Kaya nga, pero nung gabing yun, paikot-ikot ako dito. Tagal ko talaga nakalabas. Baka may nabulahabog ka. Baka, no? Nainganto ka. Oo. Maganda yan, baka mayroon pa mga iba sa mga viewers natin na na mag-share ng experience nila. Ano. Sige. So ito, papakita ko sa iyo yung daanan, no? So from Aguinaldo Highway, labas natin ay Nia Road na, no? So sa mga taga-Imus, alam nyo na kung ano yung benefit ninyo once na ginamit yung kalsada na ito, no? So ito, panoorin nyo na mga paps yung dinadaanan natin. And habang nag-drive tayo, syempre ipapakilala ko yung isang kasama natin dito na kinikinig ako, paps. Ito kailangan to ng ano talaga eh, magandang introduction. Iba dapat, iba. Ibang introduction. Bukod-tangi. Dapat si Anthony, no? Anthony AA Antiquera. Siya ang mukha ng Metro Cavite and beyond. Yun. Kung ang Metro Cavite and beyond may picture, meron din yung picture ng mukha. At isipin nyo yung mukha ni Anthony Antiquera. Yun yung lalabas doon. Representative, gano'n. Anthony, kamusta ba? Ito, okay naman. Devastating the past few days. Bakit naman? Mahirap maging pogi. Pogi problems pa. Pogi problems na naman. Puro ka kasi pambababae. Sabi sige, tigil mo muna yung pambababae. Kasi sila nag-ayayay. Yun o. Yun o. Ayun eh. Kita nyo na mga paps, di ba? Malapit ko mga paps. Wait lang, Pops, matanong ko, ito is meron ng coordinated na sa LGU na pwede siyang maging access, yes. No? Actually, magbabayad ka ng 5 pesos. Ng 5 pesos. Siyempre, for maintenance na rin siguro ng kalsada, no? So, 5 pesos per day na naman yung access mo na yun. So, 5 pesos dito sa, ito, Plaridel, no? 5 pesos.
And then, yung sa harapan natin, yung main road na yan, yung sa Bayang Luma na yan mga papi, no? So pakanan, papunta yan ng lumang munisipyo ng Imus. Pakaliwa, palabas ng Patindig Araw. Yun yung iniiwasan natin kasi parang EDSA dyan mga papsi. Ay, no. Di ba, Anthony, no? Every hour of the day. Walang pinipiling araw. Walang pinipiling araw tsaka oras. So ito mga paps, oh, isipin mo, ayaw ko magpatindig araw dahil traffic. Dito ako ngayon dadaan sa 3-lane 3. Yan. So another subdivision na naman, no? Dito may bayad din na 5 piso, mga papi. Dito rin yung school na La Trinidad Academy, no? So again, private subdivision po siya. Pero, yun nga, nagbigay na ng access yung LGU. At dun sa dulo nito, naandun yung ginawang parang maliit na tulay para maitawid, no? Maitawid. Yun nga, Paps, di ba siguro yung plano kasi dati hindi naman nila na foresight yung gantong mga darating yung araw na magiging sobrang crowded ng Imus, so kailangan ng mag-open up ng mga ibang mga kalsada, mga access. Siguro ganun, kaya nagkaroon sila ng mga gantong pag-uusap, no, sa subdivision. And ano rin naman, out of respect, dahil nga syempre ito yung private subdivision, no? May oras dito. May oras dito. Oo, parang alas 5 yata or alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lang, no? So 6 AM to 8 PM lang yung access. Itong subdivision na to. Pero yung kanina 24 hours. 24 hours. So, curious lang ako, Paps. Since in-open na to ng LGU sa public, how was yung reaction ng mga residents? Kasi, for example, kung sa Windward, yung ginawang access road yun, hindi naging maganda. Yung naging ano ng mga netizens. How about here? Well, actually, meron din nagkaroon din ng konting, alam mo yun, pangayan, syempre, private nga, di ba? Kahit sino naman eh. Kaya ka nga nag-subdivision eh. Yeah, para gated, yung the word gated community ka. Tama. But ayoko nung sabagot about, ayoko magbigay ng ano pala, ng side ko kung sa resident ba or sa public, no? Siguro for me, bilang isa sa mga dumadaan dito, respeto na lang din siguro, no? No? Huwag tayo mga balasubas dito sa loob ng subdivision nila. Dahan-dahan lang yung pagtakbo, di ba? I guess for that siguro kahit papaano good thing na yun para sa mga residente dito, di ba? Kasi dumadaan kayo, parang yes. Hello, nakidaan lang kayo sa amin, parang gano'n. Nakikidaan lang. Nakikidaan lang kayo. Lalo yung mga loud pipes, mga motor, di ba? Yun yung mga yun. Sana wag naman, kasi syempre binigyan na nga kayo ng access tapos aanahin nyo. Tapos magwawalwal pa kayo dito sa loob. Yun lang, respeto lang siguro, no? Pero maganda, 5 pesos lang the whole day na. 5 pesos kasi sa iba parang 5 pesos per ano yun per entry. pasok mo Ayun, ang nilagyan ng gate. Ito yung gate ko, di ba? So ito na yung start nung itong road na ito, no? So ito tinatapakan natin ngayon. Ito na yung ginawang parang tulay ito sa tabi ng Julian River, no? So ito yung ginawa na dati na-cover ko na rin ito nung hinuhukay pa to. So pakaliwa dyan, no? Palabas ng Patindig Araw, pakanan naman is sa Nia Road. So again, napakalaking bagay nga po dito, no? Lalo na dun sa may bandang mga nakatira sa Medisyon or sa Karsadang Bago or Nia Road, sabihin na natin, dahil nga po sa access na ito ay hindi nyo na kailangan pang dumaan dyan sa may Jollibee, Bukandala, no? Kasi isipin nyo na doon yung Jollibee, yung Pure Gold, may eskwelahan pa na dalawa doon, no? Na elementary tsaka high school. So imagine nyo na lang kung gaano ka-traffic yun. But with this nga, kita nyo naman, wala tayong kasabayan or walang mga, alam mo yung mga jeep dito, walang malalaking truck. So napaka-convenient nga niya. Bali yun nga, Paps, no? Siguro, I mean, hindi naman sa no choice yung LGU, pero sa sobrang spur nung subdivisions, wala silang choice kundi yung mga private subdivision is humingi sila ng access. No? Tama. Para sa magkaroon ng mga connectivity, kasi para nagiging Metro Manila na siya na, di ba, karamihan sa Metro Manila is subdivision din before, pero ngayon hindi na siya mukhang subdivision kasi naging public ano na siya, public road na siya. Darating din kasi talaga tayo sa ganun, lalo na dumalaki rin yung population, tapos dumadami yung na-commercialize. True. Pero tama rin si Pops Joey na as commuter or as a private vehicle driver, kung dadaan tayo sa mga ganitong klaseng access road, talagang we have to respect rin yung mga homeowners and yung mga residents na nakatira doon. Tama. Ito yung sa kanan natin, no?
Actually, ano yan, project ng 3 yan, mga condominium yan dyan, Paps. Nice. Yes. So ito nasa Hamilton na tayo, no? At dito nga, merong kanal dito, tiyatakpan na rin yung kanal dito, mga Paps. So yung paglabas natin dito, Nia Road na yan. So kung pakanan ka sa Nia Road, palabas na ng Medisyon yun, ng Cavitex, no? Pakaliwa, papunta ka na ng Malagasang. Grabe, no? Para naging grid type na rin ang roads dito, no? Tama. Dami mo nang nasa na yan, nasa na as motorista no? Kung saan ka dadaan. True. Parang ano na yan ikaw na ang, it's up to you na kung paano ka makakapunta sa ano mo, sa pupuntahan mong mabilis. Kasi kung gagamitin mo is mga existing pa rin. Nako, ang tagal mo, boy. Oo. Pero although naman ito is mas accessible pa rin talaga siya sa mga private vehicles. Private. Kaya di ba maganda yung sinabi mo nung vlog mo dun sa may Dasmariñas na kung gusto rin na rin natin tulungan yung mga public, kasi ang mga public transportation may ruta lang talaga yan na pwede nilang daanan. Tayong mga private, doon tayo dumaan pwede sa tayo, mga bypass choice tayo. Oo, para ma-lessen na lang din yung mga dumadaan talaga dun sa Main road. main roads. So ito mga Paps, Nia Road na tayo. At yung sa kaliwa natin, no? Yan na yung Malagasang Karsadang Bago, flyover, or yung Imus bus line, no? Yan yung palabas ng Imus Boulevard na yan. Ito yung sa may simbahan ba? Yan, yan na yan. So, ang gagawin natin, iikot lang tayo mga Paps, dahil tayo pupunta tayo ng Imus Boulevard, no? Biyahing ano nga pala kami ngayon mga Paps, babiyahe kami ng Kawit, no? Yes, Paps. Sa Evo City, and then yung ginagawang diversion road na sa likod ng Municipal Hall ng Kawit, no? At syempre magpapa-SNR si boss. Syempre. Ang boss walang natin. iba, ang financer, no? The very Isang best. pirma lang. Cheque agad. So ayan. Ang expansion na ginagawa dito, no? Kung mapapansin nyo, may box culvert na ito, river. Ano yan dati? Kanal yan eh. So dire-diretso na yan hanggang doon sa Malagasang. Kaya nga di ba may Malagasang expansion project, di ba? Kasi ito yung plano talaga dito Kalapat eh. Pero alala ko dati po sa mga panahon na ang sobrang daming kanal din talaga sa sa Imus. Sobra. No, dahil pa mga memes doon may mga motor na lumulusot sa kanal no. Kahit yung patindig araw dati, puro kanal niya sa gilid eh. Buti nga nagawa. Pero ang maganda sana doon is sana yung sa ilalim is okay pa rin yung flow kasi darating yung naging problema siya sa. Well, I guess okay naman siguro yung design nila, no, dahil nga yung bilog na yung semento para sa pipe ba yun, di ba? Pero ang amazing lang ng Imus, no? Kasi kung titingnan mo siya, hindi mo na parang kung dito ka nakatira, parang mawala ka na rin ng hope na may papakayang maging daanan sa amin, no? Para ma-bypass ko tong mga traffic. Pero ngayon, tingnan mo, ang daming mga nagsusulputan, no? At marami pa rin hindi nakakaalam, so napakahalaga nga ng information drive talaga, no? Paps. Kasi ang dami talagang hindi nakakaalam. Ilang mga population ng Imus, nasa 500,000 yata yun. Tsaka yung nandito pa, ito yung talaga congested na part eh. Oo. Kung saan pa yung maliliit yung kalsada, Tama. dito tumpukan yung populasyon. Tama. So ito makikita nyo yung kanal pa yan sa gilid, pati yan tatakpan yan. Tsaka for safety din, kasi kapag umuulan na mga kanal dito, Umaapaw. Oo, tama. So ayan, SM Center Imus na tayo, kanan tayo, punta tayo Imus Boulevard mga Paps, pero wala naman tayo i-update doon, no? So I'm guessing hanggang dito lang muna yung video natin. Ang mahalaga ay naipakita natin itong bagong bukas na, yun nga, yung parang access route, no? CBTN from Aguinaldo to Nia. Aguinaldo to Nia Road, no? Or actually from Aguinaldo, marami na sa labas, no? Karsadang Bago, Open Canal kung gustuhin mo, Lancaster, di ba? Ayun, sa mga Paps, again, follow nyo nga kami sa aming FB page, no? Yung Progreso Pilipinas. Siyempre, pati na yung Metro Cavite and Beyond. Imagining, no? Pagkabagit ako ng Metro Cavite and Beyond, ang ilagay ko kaya si Anthony mismo doon, no? Nilobe natin si Anthony. Pag ako ang talaga. Yung nag-pop up na dahan-dahan, no? Si Anthony. Yun, no? MCAB represents. So, mga Paps, ingat po kayo palagi. By the way mga Paps, no? Dito meron para tayong right of way, no? Na ituro kasi ni Christian itong bahay dito. Though, ang alam ko mga Paps, is nagkakaroon na ng clearing din dito mga Paps. Kumbaga parang nag-aantay na lang din siguro ng yun nga, yung pag-demolish, no? Lalo na yung sa harapan na yung Paps, ito. May mga maliliit na stalls yan eh, oh.
Ang alam ko nagkaayusan na yan dyan eh. Ito is madali pa yan, pero ito po si Yung bahay, no? mayayaman din talaga, Oo. magagandang bahay. Yun. So nakapansin nyo, no? Yung mga kalsada dito, yun nga lang minsan na feedback na marami is parang hindi pantay, no? Hindi pantay na. Bigla kang release na kaliwa or kanan ng bahagya, no? But we'll see, no? Antayin natin mga right of way issue na yan kung ano ang mangyayari dyan. And I'm sure naman alam ng mga engineers ang ginagawa nila, di ba? Yes, Pops. Okay, so mga paps, sana pinag-enjoy kayo. Ingat palagi. God bless. Siyempre alam nyo na. Thank you!